Ayon sa datos ng National Housing Authority o NHA, mahigit 5,000 na ang mga impormal na sektor na pamilya ang naireloka sa iba't ibang relocation sites tulad ng Montalban, Rizal, Laguna at Cavite. Sa taong 2013 hanggang 2016, pinaplano ng NHA na ireloka ang 188,000 na pamilyang natitira at patuloy na naninirahan sa tabi ng Riles. Gayon din sa ilalim ng tulay sa paligid ng Metro Manila. Sa bayan ng Cavite, naireloka ang halos 1/3 ng mga pamilya nakatira sa gilid ng Riles ng tren. 2 oras na biyahe mula Maynila hanggang marating ang bayan ng Cavite. 35 square meters na lote ang inilaan ng gobyerno para sa kada isang pamilya. Ng isang bahay, may isang kubeta at lababo na pinagawa. Kabit-kabit ang mga bubong na tinatawag na train. Ito ang shuttle, tanging transportasyon upang makapasok sa loob ng compound. Alas 3 pa lamang ng madaling araw ay kinakailangan ng gumising ng mga tao rito upang makapasok sa kanilang mga trabaho sa Maynila. Ito ang Southfield 2 mula sa Google Maps. Napapaligiran ng bukid ang buong compound. Malayo sa bayan, mga establishmento at mga matatayog na building na pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili ng ilang pamilya na iwan ito at bumalik sa dati nilang tinitirhan. Sinundan namin ang daanang bakal na ito mula Santa Mesa Station hanggang makarating sa pagitan ng Paco at Pandacan Station. Sa aming paglalakad, naabutan namin may dalang timba ang aling ito. Nang amin siyang tanungin, ay nalaman namin na siya ay mag-iikot. Ito ang bukal kung tawagin ng mga taga-rin. Malinis po ba yung Ito ang tubig dyan? pinagkukunan ng tubig ng mga tao sa tabing riles ng tren, maging ng mga tao sa ilalim ng tulay. Hindi po yan pwede inumin. Tubig sa Tingin niyo po saan galing yung tubig dyan? Nagmumula ang tubig na ito mula sa isang butas na tubo ng gawasan. May butas. Tumagas po. Tubig sa bukal ay ginagamit lamang nilang panghugas ng plato at pangluto. Siya si Aling Jocelyn Mendoza, nakatira sa tabing riles ng tren. Minsan na siyang naireloka sa Cabuyao, Laguna. Ngunit bumalik at patuloy pa rin namumuhay sa tabing riles kasama ang kanyang asawa. Station na tong... Noon silang bahay na hinuhulugan sa Laguna sa halagang 300 piso kada buwan. Rent-to-own ang sistema nila roon. Buwan ba nahulog yung 300? Pero po kung may bahay po kayo sa Laguna, bakit po kayo nagbahay-bahay pa dito? Dito kasi ang trabaho. Kasi sa Laguna, hirap gutom. Yung sa... tutuusin sa totoo lang, gutom. Sa inyo tayo, may trabaho sa inyo. Pero pag dito kasi, kahit mag-ano ka lang, ang iba ang ginagawa, kalakal, sa basura, nakakakain. Doon wala. Dahil wala silang hanap buhay roon, nagtitiis sila sa maliit na barong-barong sa tabing riles, kapalit na magandang hanap buhay sa Maynila. Ito ang lugar kung saan sila naghuhugas ng plato, naglalaba, nagluluto at naliligo. Pangangalakal ang isa sa kanilang hanap buhay rito. Inyo po itong mga kalakal na to, te? Kawalang trabaho isa rin po sa hanap pinagkakitaan, buhay ang no? idinadahilan ni Aling Jocelyn, kaya sila bumalik rito sa tabi ng riles. 20 sa 3 tao aming nakapanayam na kapwa naninirahan sa gilid ng riles ay may parehong dahilan tulad ng kay Aling Jocelyn.
Umako naman kami sa mga kalapit bahay nila. Siya si Ryan, isang tricycle driver. Dati na rin siyang naireloka gaya ni Ate Josie. Hindi siya pinalad na makahanap ng trabaho sa pinaglipatan sa kanila, kaya't mas piniling bumalik sa dating tinitirhan kasama ang pamilya. Magkano naman po Di man sapat ang kinikita, ay nabubuhay pa rin sila ng katiting na barya kaysa sa wala. Meron na po ba kayong pamilya? Meron na. Dito rin po sila nakatera. Actually, nandiyan dyan sila. Yung sa kabila doon, sa Medina. Ito po, kanino po to? Bale, ito ko mga kamag-anakan ko yan. Wala po dito yung bahay niyo. Nasa Laguna po ang bahay namin eh. Kaso dito namin nakagisnan eh. Kung saan kami pinalayas, dito pa rin kami babalik. Mas gugustuhin daw nilang magpanat ng buto dito sa Maynila kaysa sa Laguna kung saan hindi nila alam kung saan pupunin ang kakainin ng kanilang pamilya. Ipinasilip ni Ryan ang kanilang palikuran. Isang maliit na espasyo na walang laman ang tinatawag Doon na po nilang kayo lahat po ng taga rito. Saan na? ayon sa UNICEF. Tinatayang 26 na milyong pamilyang Pilipino ang walang kubeta. Kabilang na rito ang pamilyang naninirahan sa gilid ng rios. Siya naman si Aling Lenle. May 10 anak at 5 sa mga ito ang naninirahan kasama niya. Dati na rin siyang naireloka. Paglalaba ang kanilang ikinabubuhay at kung minsan ay nangangalakal rin. Rin silang kuryente at patubig. Tanging sa bukal lamang sila umaasa. Ngayon, nililisan nila ang pinagkaloob na bahay sa kanila at muling nagsisiksikan sa maliit na barong-barong na ito, kung saan 5 sa anak at mga apo niya, kabilang na si Aling Lenlen ay naninirahan, nagtitiis sa sikip at marupok na haligi. Nang amin silang tanungin kung ano ang nais silang hilingin mula sa gobyerno, narito ang kanilang mga naging pahayag. Kayong timuka kasi kami rito na naninirahan, lahat nakatanggal pa. Nandiyan rito hanap buhay namin. Ano pong mensahe niyo sa kanila? Wala, saan eh. Ayos na lang nila yung ano nila. Alak-alak nila. Yung kaya kahit sa kabuya parang yan lang ang hinihintay namin. Yung pinangako nilang napako na may livelihood, bibigyan ng trabaho bawat tayo. Hindi nila nasabi ang bahay nila. Ano po ba yung pinangako nila nung nilipat kayo sa Kabuyay? Yung trabaho nga. Trabaho, wala rin Walang din. nangyari. Livelihood, pero sa livelihood, pinipili lang ang pautan. Yun lang po. Trabaho? Hindi. Ang amin lang, nilipat nila kami sa Laguna, Cabuyao. Kaya naman, mabigyan nila kami ng pansin. Dahil kapos din naman kami. Diba? Kahit pagkitaan lang. Yung konti pagkakitaan lang, yung ganun. Tara-tara ito. Diba? Kasi nilipat nila kami doon, wala akong trabaho makuha lang doon. Nakaroon nga ng sariling bahay, saka mapag-aral ko lahat ng ano. Hirapan ng pangunahin suliranin sa ating bansa. Sa problemang ito, sumasa ilalim ang kawalang tahanan ng ating mga mamamayan. Sa tabi ng rio, nakahanap ng mga bakanteng lori ang ilan sa ating mga kababayan, kung saan nila napiling magtayo ng kanilang mga barong-barong. Barong-barong na mamuntiman at walang sapat na kainan, ngunit ituturing pa rin nilang tahanan. Tahanan na masisilungan sa panahong maulan. Tahanan na magsisilbing proteksyon mula sa init ng araw. At tahanan kung saan sila nabubuhay bilang isang pamilya at pilit na itinatagulod ang araw-araw nilang pamumuhay. Kaya natin ata
Sa isang maliit na salo-salo kasama ang mga taga rito, pinasya naming tapusin ang araw na ito. Isang araw na puno ng aral. Isang araw na kung saan namulat kami sa hirap ng kanilang buhay. Isang araw na kung saan napanginawa nila sa amin ang halaga ng magandang trabaho. At isang araw kung saan aming naiintindihan kung bakit nila iniwan ang mga sementadong bahay sa relokasyong pinagdala sa kanila at mas pinili na lamang bumalik at manirahang muli. Pangunahing transportasyon ng mga tao. Noon, iyan ang unang pumapasok sa isip namin sa tuwing nakikita namin ang daang bakal. Ngunit ngayon, nagkaroon na ito ng bagong kahulugan. Tirahan, tahanan, kanluran. Isang lugar kung saan patuloy nilang hihintayin ang panahon, handa nang makinig ang gobyerno sa kanilang mga saloobin.